Okay, ano ito? Eden Santos, sumikat, no? Bakit sumikat si Eden Santos? Dahil sa hindi pagsunod sa sinasabi nilang protocol daw. Okay, dahil sa pagkakamali niya, di sumikat siya, di ba? Alam niyo ba si Eden Santos, mga guys? Laman ngayon ng TikTok, Reels, Short Stories, no? Facebook, Instagram, YouTube, no? Tingnan yung mga vloggers, no? Mga content creators. Nako, laman ng social media si Eden Santos. Ang galing, no? Nakatsamba ka, day. Nakatsamba ka. Kala nila, no? Kala ng mga bashers mo, kumbaga, napasama ka doon sa nangyari. Nako, napaganda, no? Napaganda yung karir mo. Bakit? Sumikat ka, di ba? Alam mo bang napakahirap, no? Alam niyo ba, mga guys, no? Mga kaps, mga kababayan, napakahirap magpasikat. Hindi magpasikat na yung magyabangan, hindi. Napakahirap maging sikat, no? Alam nyo kung ano-anong ginagawa ng mga tao, no? Para sumikat, para maging, ano, para maging well known, no? Sa English, well known, no? Makikilala. Alam nyo kasi, ah, pag, yung paggawa ng pangalan, na makikilala ng mga tao, hindi lamang dito sa Pilipinas yan, pwedeng pang buong mundo kasi nasa internet tayo, nasa social media, international network, di ba? Napakahirap gumawa ng pangalan para sumikat. Pero itong si Eden Santos, nakatsamba, di ba? Kasi pinatulan, no? Pinatulan ng PCO, no? Okay. So, na na ano tawag diyan, pinatulan siya ng Malacanang, okey. So, eto ngayon ang nangyari, sumikat. Imbes na, kumbaga mai-down, 'no, kasi tinanggal, tingnan mo yung mga title, oh. Oh, na-ban, pinalayas, isipin niyo yung mga termino, mga dialogue, mga pananalita, 'no, sa kanya dahil sa, ah, kung basahin niyo pa yung mga text, 'no, daming mga buzzers, sabi daw ano daw 'to siya, DDS supporter daw ito siya, no? Kasama siya sa mga DDS supporters. Naku, nagkakamali sila. Alam naman nilang si Eden Santos, ah, media practitioner o reporter ng Net25. At ang Net25, alam natin sa Iglesia ni Cristo yan. Oh, so, walang bias dyan sa istasyon na yan. Walang walang bayaran ng mga reporter diyan, wala. Bawal yan diyan sa kanila yung bayaran na reporter, no? Kaya diyan pag nagkakaroon ng press briefing, ilag na ilag yung mga tawag diyan, mga spokesperson. Kung sino man ang mailagay nilang spokesperson diyan, pag nagpe-press briefing ang Malacanang, ay ilag na ilag sila pag si Miss Eden Santos na ng Net25 ang tatawagin magtatanong, di ba? Bakit? Alam nyo kasi, ang mga tanong ni Eden Santos, wala sa script. Kayo ba'y naniniwala na yung pag nagpe-press briefing, no? Nagpe-press con, yung mga diyan sa Malacanang, ay merong ano yan, kumbaga merong script na, kumbaga edited na, no? Scripted na yung mga sinasabi diyan. Maring yung iba hindi, pero meron talagang naka-script, no? Kasi ganito pag nagtatanong isang reporter, magandang tanong, sasagutin niya, sasagot ang spokesperson ng diretso, pero meron siyang batayan at memorize niya yung sasabihin. Kumbaga naka-lay down na ba, naka-lay down. Tapos may magtatanong ulit ng isa, sigurado naka-lay down, nasasagot lahat, detalyado. Pero pagdating kay Eden Santos, pag si Eden Santos ang magtatanong, nangangapa sila ng isasagot. Kaya kung minsan, may naisasagot silang medyo nakaka-offend din, no? May nasasagot silang komisyon parang palusot na lang. Bakit? Kasi hindi nga, wala sa script.
Ang hirap talaga ng gano'n 'no, tanungin ka ng bagay na hindi mo napaghandaan. Kasi ganito 'yan, ang ginagawa kasi ni Edwin Santos 'pag nagtatanong siya, makikinig 'di ba magpapahayag muna yung, spokesperson dun ng achievement, accomplishment, ng mga aktibidad ng administrasyon para pahayag. Ngayon doon kukuha ng tanong ngayon si Madam Eden, katulad nung tinanong niya doon kay Auntie Claire 'no. So, ito kasi guys 'no, yung nangyari diyan sa ginawa nilang ah yung naging dahilan kung bakit na kung bakit na-ban, yun nga yung protocol nila na kasi bawal lapitan yata si PBBM. Nung naglalakad si PBBM, yung mga gwardiya, lumapit si Madam Eden Santos. So nakita nyo na yun, di ba guys? Di ko nagkukwento, no? Kaya haba tayo. Nakita nyo na yun kung paano nangyari yun. So yung mga bagay na yun guys, sa akin namang may ano doon, may comment doon, opinion ko doon, o reaction ko doon. Eh may mga pulis, may mga bantay doon may mga PSG doon, no? PSG means Presidential Security Guard. Ganun ba yun, no? No? Oh, mga PSG. So, sila dapat ang nagbantay doon sa presidente na hindi malapitan ng kahit na sinong tao. 'Di ba? Kung mapapanood niyo yung komentaryo ni Katonyeng Taberna, sabi niya paano kung ang lumapit doon merong dalang barbecue. Kasi siyempre nga bawal doon yung mga baril o mga deadly weapon, 'di ba? Kung may barbecue doon, di kaya pinukpok na sa ulo ang presidente doon kasi nandun naman yung mga presidential security guard, no? Presidential security, eh, walang ginawa, no? Dapat pinigil, nandun pa lang, papasok pa lang, kaharang na, oh, bawal ganito. Siguro walang instruction. Siyempre, ito po si Madam Eden, mabilis to, kumbaga, kumbaga, aktibo ba, no? Ah, mabilis kumuha ng mga balita o reaksyon. Siguro may mga pinapalo up ito na ano na mga report nagkaroon ng pagkakataon na dumaan sa harap niya si PBBM kasi nakita natin dumaan sa harap niya tapos parang kinausap niya tapos lumapit si PBBM sa kanya lumapit no? Lumapit tapos parang kung sa reaction pa parang gumanon ba tapos nung nagsasalita si Madam Eden, ginanon pa yung tainga, parang ginanon, ano yun, gano'n kasi maingay doon. Tapos sumabay na si Madam Eden, naglakad sa kanya hanggang doon sa microphone na kung ano yung yung posisyon ni PBBM doon. So, yun ang nangyari doon. Yun ngayon ang ginawa nilang, dahilan para maban, no? Sabi nila, protocol daw, may protocol daw doon sa bagay na yun. Hindi natin alam. Sa iba namang mga reaksyon ng mga komentarista dito ay pinag-initan. Kumbaga, gusto talaga, plano daw talagang tanggalin dahil nga sa yung way of ano niya, pagtatanong niya ay mm, nasusurpresa sila. Hindi nila napaghahandaan. Yung iba naman dyan, sabi nila, hindi daw kasi bayaran na reporter. Ibig sabihin, bayaran ba yung mga reporter dyan? No? Yung mga media dyan na nandyan? Di natin alam. Kasi nasa mga comment yan saka nasa mga kumbaga, sinasabi yan sa ng mga vlogger. Okay? So ito guys, panoorin natin yung vlog ng ito hinahangaan ko tong vlogger, isang retired, general. Colonel yata to. Ewan ko kung naging general to. Dito sa, tawag ito, si Sir, the General Viewpoint. Kasi, ito, meron siyang reaction dito kay, ano, kay, kay Edwin Suarez Santos. Paliwanag niya to. Okay. Kuya, General, panoorin kita. Sabihin mo sa kanila yung salubin mo dyan. Okay. Dapat challenge sa inyo yan, PCO, na do your work better. Hindi yung tanggalin nyo yung reporter para hindi na kayo mabuking. Wala. Si Senator Marcoleta, sabi niya, huwag nyo kaming diktahan. Kami ang masunod kung sino namin ang ilalagay namin dyan. Yun. Net 25 kaya yan. Hindi ninyo. So, kailangan ng mamamayang Pilipino si Miss Eden Santos
Hindi, kung ako tatanungin nyo, dapat manatili dyan si Miss Eden Santos. Huwag niyong tanggalin. Gagawin nyo lang ng maigi, mag-prepare kayo. Huwag kayong harap sa media na hindi kayo preparado. Kaya kayo nabubuking. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments, ha. Giovanni Indino, lupit talaga ng Malacanang. Open daw sila sa criticism. Pero, anyari? Di nyo kaya sagutin mga tanong niya. Kaya tanggalin na lang siya. Anyari? Sa Malacanang, pamamahayag. Malo Istera, mabuhay ka, Ma'am Eden Santos. Ching Teong, yan ang tama, yan ang tunay na journalist. May paninindigan, walang kinikilingan, basta sa totoo lang. Bless you, Eden Santos. Yun. O, yan guys, narinig natin kung ano yung saloobin ng isang vlogger, no? Kasi nga po, doon sa sitwasyon ng pangyayari, ay hindi naman dapat kaagad ano yun, kumbaga, i-ban, no? O tanggalin o palayasin. Kasi maraming mga termino na hindi maganda, no? Sumulat kasi, ang PCO doon sa pisina ng Net25, ng TV station ng Iglesia ni Cristo, at sinabi doon na, yun nga, mm, gusto daw nilang papalitan or tanggalin daw si Edwin Santos, no? Kaya kung pwede palitan. At sagot naman nga doon, lalo pa nagsalita si Senator-elect Congressman, Senator na nga, Senator-elect Marcoleta, na siyempre isa rin siyang tagapagsalita dyan sa D25, na sabi niya, ay huwag mo kaming diktahan kung sinong ilalagay namin dyan. Kasi siya nga yung yung pinaka-bagtek namin, tawag magaling daw no? Nilang reporter na inilagay dyan. So malay nyo, mga no, diyan sa sa PCO, kung papalitan nyo, baka mas matindi pa yung ipapalit nila diyan mamaya. Hindi mas lalong nahirapan kayo, no? Okay, pero hindi naman sa ganun, no? Wala akong sinasabing, hindi ako nang offend ha. Hindi, ito yung mga suggestion ko lamang. Napag-uusapan naman yung mga bagay na yun. So ito, panoorin natin mga guys ha, yung konting video doon sa pangyayari doon sa kung bakit nagkaroon ng ganitong usapin, okay? Tapos, yun, lumapit siya. Yun, ano yun? Sabi niya, lumapit siya. Siya lumapit. Siguro, nagtanong lang si, ah, Aiden Santos, lumapit si PBBM sa kanya. Anong kasalanan niyo doon? Eh, marami namang reporter na kasama, nasa likod. Yun ba? Mga reporter din ba niya? Yung mga nasa likod niya? Okay. Natin ulit. Kasi ayan yung mga gwardiya Tapos ayun yun na yun. Yung tainga na, yun, lumapit siya. Tinanong niya, ano yun? Malayo si, din, lumapit si PBBM. Kumbaga parang tinawag mo siguro niya, magandang umaga, sir. Kumusta po, sir? Pwede po magtanong. Nakaganan siguro niya. Ano yun? Ano yun? Lumapit siya. Yun, nakasunod naman yung ibang mga reporter. Ayun, no? May mga camera din doon sa likod. Okay. So, ganun yan sa mga guys, no? Hmm. So, yan yung naging dahilan, no? Yan yung naging dahilan kung bakit ang Edin Santos ngayon ay sumikat. Di ba? So, wag mong ipag-alala yan, Madam Edin Santos, no? Kumbaga, kumbaga, ipagbunyi mo yan ba? Kasi, isipin mo, nakahit ka ba? Kumbaga, sa isang suwal, nakahit ka. Oo. Bakit? Panalo ka. Kasi nga, dahil sa pangyayaring iyan, pinatulan ka ng Malacanang, no? Ng PCO yan eh. Ah, ang tawag, ano ganyan? PCO na yan Presidential Communication Office. Yan, di ba? Oh, pinatulan ka nila dahil sa sobrang inis na nila sa'yo, di ngayon, sumikat ka. Biruin mo, laman ka ng balita, isang linggong balita ito. Viewers nito ng iba't ibang mga vloggers ang tataas.
may hundreds, no? Thousand. Ako lang yung viewers ko na hindi ako nakakaabot 1,000 ngayon. Oh, kaya mga viewers ko, no? Mga subscriber ko. Paki-share naman ang channel natin. Konting support naman sa akin. Like naman, comment para meron naman tayong points, kumbaga, di ba? Okay, so subscribe na rin doon sa mga di pa nakapag-subscribe. Okay, so maliban dito, kay Eden Santos, no? Meron tayong papalo up na balita yung tungkol kay FPR Abin doon sa league, no? Ah, ang sabi kasi dito, si FPRRD ngayon. Pero sandali muna, batiin ko muna si Madam Eden Santos. Actually, ano eh, kapamatok ko ito siya. Congratulations! Congratulations! Ka Eden Santos. Kumbaga sikat ka na, may name ka na. Tingnan mo ah, pag may ang subtitle, kung ang thumbnail mo ng isang vlogger na nag-post may pangalang Eden Santos, Net25 reporter. Naku, click agad yan sila, papanoorin, titingnan, no? Papanoorin talaga nila kung ano yung nilalaman nun. Kasi nga, intriga ba, no? Na-intriga talaga sila. Baga nag-viral ka. So, napakahirap makatsamba ng mga ganyang mga pagkakataon, no? Na oportunidad na dumarating sa iyo. So, ito, pag naging vlogger ka na, no? Magkaroon ka na naman ng YouTube account at mag-vlog ka, sigurado madali kang mamonetize. Kasi maraming magsusubscribe sa iyo. Tapos, gawa ka na ng content mo. Ayan, ano ka naman reporter ka naman eh. Post ka sa ano mo, sa diyan sa FB mo or sa YouTube account mo. So, another source of ano yan siya, source of money. Okay, pag na-monetize ka. Okay, matututunan mo rin yan. So, congratulations, Madam Eden Santos ng Net25. Okay? So ito, panoorin naman natin itong pahayag ni Attorney Harry Roque. Update niya sa kalagayan ng ah, ano doon ng if PRRD sa Dahig. Tirahin mo na. Nako, araw po ng linggo. Pero medyo Wala bang sound? masakit po ang mga butot balat Meron na. ngayon dahil kahapon po kami nagmarcha lamang nagmarcha dito sa Dahig. Almost 7 kilometers po yan para kay Tatay Digong. Yan po isang unity walk para kay Tatay Digong. At ngayon po kasama ko ang mga kababayan natin, mga taga-UK, no? Mahigit 13 hours ang biyahe nila para makisali dito sa marcha nito. At syempre, pauwi na sila, pero bago sila uwi, napita-kita muna kami para magtakay. Pero alam niyo po ngayon, ang pag-usapan natin, yung malungkot na sinabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte. Na bagamat in good health si Tatay Digong, siya ay butot balat na. Alam niyo po, naintindihan ko kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na talagang nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Digong, wala nang gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang ng butot balat, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat. Ibig sabihin, napakalaki ng nawalang timbang kita Tatay Digong at literally siya ay butot balat na. Siguro naman, hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Sakit ng loob dahil nangyayari Stress. ngayon yung Homesick. pinaka mangyayari na siya hinuhusgahan ng mga dayuhan. Talaga naman kung mula nung nagkaroon ng isang journal article na nagsasabi na dapat maimbestigahan si Tatay Digong for crimes against humanity, 2017 pa po yun. Sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila, hilo? Independenteng bansa ang Pilipinas, may sarili tayong hukuman. Kung meron gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas sumarap. Dahil mababalo wala yung pagkamartir ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independenteng Pilipinas. Okay. So, narinig natin mga guys, no? Kumbaga si FPRRD doon, ang kalagayan niya daw is butot balat na, no? Siyempre, hindi niya nakasanayan yung ganun, di ba? Bagamat malakas at matapang yan si Digong, kumbaga hindi basta-bastang tao yan, pero sa ganung edad nila, ano na yun, pagod na yung katawan, di ba, no? Pagod na yung katawan niya. Baba yung camera ko. Okay, so kailangan niya na rin talaga ng katulong, assistant. Mabuti sana kung meron siyang caregiver doon. Lalo pat yung caregiver niya, sexy doon. Ay,
Kahit sabihin mo na ilang taon siya doon. Pero yung ganun mag-isa siya, di makausap, wala. Kung di siya dadalawin, wala siyang makausap. Maliban na lang siguro kung yung may mga gwardiya doon na nakakausap. Ay, di natin alam kasi kung anong kalagayan niya doon. No? Homesick lang eh. Wala na. Oh, makakapagpahina na, di ba? Oh. Tingnan niyo yung sitwasyon ni Epiardia. Ito yung nung nasa Quadcom hearing pa ito. Oh, tingnan niyo. Oh, ayan oh. Tanda na, di ba? Payat na. Oh, oh. Hindi na masyado may dilat ang mata. Bagal na kumilos. Oh. Yan, alaga pa yan siya dyan ha. Nandito pa yan siya sa Pilipinas. Sabi ko nga. Oh. Eh ngayon, nandun na siya sa kulungan. Ano yung tumunog? Oh, okay. So, walang nag-aasikaso sa kanya. Walang nakakausap. Nililibang niya lang yung sarili niya. No? Ay na lang. Kawawa talaga si Tatay Digong. Ano bang ginawa ninyo sa kanya? Ay, sige lang. Gano'n naman talaga ang buhay, di ba? Gano'n talaga ang buhay. Ah, Pana-panahon. Pero ito si Tatay Digong, hindi makakalimutan ng kasaysayan ito. Natatak na ito sa isipan ng mga Pilipino, no? Yung pagiging presidente niya. Sa totoo lang, no? Marami talagang may gusto doon sa pagiging presidente ng PBBM, sorry ng FPRRD, no? Doon sa war on drugs niya. Dito lang sa Mindanao, lalo na dito sa Mindanao, ay, marami talagang nakagusto doon sa ginawa niyang papatakbo sa gobyerno. Okay, so ngayon wala na. Ito naman sa atin namang PBBM, actually marami namang gusto kay PBBM na ngayon. Kumbaga naipapakita niya yung mga bagay. Nagsusumikap ang PBBM natin, no? Pero siyempre, iba-ibang ano yan, iba-ibang pagtrabaho yan, iba-ibang kasaysayan yan, iba-ibang style pagiging presidente. Hindi talaga kayo magkakapareho. May bagay na kaya niyang ginawa na hindi niyo magawa. May bagay na nagawa niya na mahihigitan mo. May mga gano'n. Oh. Pero ito napakahirap higitan tong ginawa ng APRRD sa totoo lang, no? So, isang kasaysayan yung ginawa niya. Itong mga kila PBBM, yung mga nakaraan, mga karaniwan kasi, karaniwan na lang talaga simula nung nagkaroon ng presidente ng Pilipinas, parang karaniwan. Meron din isa palang siya, historical, din, na pamamalakad din yung senior, yung Ferdinand Marcos Senior. So, isa din yun. Kasi 24 years yata na naging presidente yun. So, kasi sayang din yun. At saka yung nagkaroon ng revolusyon, no? Nagkaroon ng EDSA revolusyon at kung anong pang pangyari. Okay, so yun guys muna ang ating balita sa ngayon, no? Sa di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na, click ang notification bell, paki-share na rin, no? Like ninyo, share na rin sa iba, no? Mga mga kasama ninyo dyan, doon sa mga friends ninyo, no? Itong YouTube channel natin, Vlogs Vlog. Okay, ingat po tayong lahat. Magandang gabi po. Salamat po.